Meron po tayong matinding balita dito kay Cardano. Sabi po ng news source natin dito na The Crypto Basic, top Cardano contributor leaves ecosystem after declaring bankruptcy. Ayan, isang napakalaking balita ito na sumabog sa mundo ng crypto matapos pong mag-post sa X ang isa sa mga itinuturing na haligi at top contributor ng Cardano ecosystem na si Chicken, o kilala po siya sa kanyang handle na Navir333. Inannounce po niya ang kanyang opisyal na pag-alis sa ecosystem at ang dahilan po sa likod nito ay talagang seryoso at mabigat. Hindi po ito basta-basta pagpapasya na lumipat po ng ibang network. Ayon po mismo sa kanyang pahayag, dumaan siya sa matinding financial hardship na nagtulak sa kanya para mag-file ng Chapter 7 bankruptcy. Ang pangyayaring ito ay nagdulot po ng malaking ingay dahil si Chicken ay hindi lamang po siya isang ordinaryong investor. Siya ay nagsilbing advisor at saka builder sa napakaraming malalaking project sa loob ng Cardano sa loob po ng ilang taon. Ang kanyang pag-alis ay pumasok po sa isang napaka-critical at challenging na panahon para kay Cardano. Sa kasalukuyan po kasi ang network ay humaharap sa sunod-sunod na isyo. Kabilang na po ang pagsasara ng ilang ecosystem projects, matinding governance disputes, at ang patuloy na pagbaba ng market performance nito. Sa katunayan, ang native token ng Cardano na si ADA ay nalaglag na po mula sa top 15 at kasalukuyan ng nasa ika-16 na pwesto. Yan, or top 16 na ranking pagdating po sa global market capitalization. Ngayon ay bakit nga ba umabot sa ganitong punto ang isa sa mga pinaka-respetadong builder ng network? Ano po ang mga naging riles o dahilan ng kanyang ibinahagi na nagpapakita ng mas malalim na problema sa loob ng Cardano? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng kanyang naging pahayag, ang kanyang mabigat na kritisismo sa diskarte ng pamunuan at kung ano ang epekto nito sa hinaharap ni ADA. At ayan, simulan po natin sa bankruptcy and independent builder challenges. Ayan, sa kanyang inilabas na official statement, tahasang inamin po ni Chicken na ang pangunahing dahilan ng kanyang pag-alis ay ang lumalalang business debt. Yan, business debt o utang po sa negosyo. Kasama na ang 14 na buwan na kawalan ng trabaho. Kaya highlight lamang natin. Ayan po. 5 buwan, 5 months na ang nakakaraan ng tuluyan ding maubos ang kanyang unemployment benefits. Kaya naman wala na siyang ibang naging opsyon kundi ang dumaan sa proseso ng Chapter 7 bankruptcy. Bagamat inako po niya ang buong responsibilidad sa kanyang personal na sitwasyong pinansyal, hindi niya napigilang ilahad ang mga obserbasyon po niya sa takbo ng network. Sa aking opinyon, ang puntong ito ang pinakamahalaga para sa mga seryosong sumasabaybay o nagbabantay dito kay Cardano. Ayon sa kanya, ang mas malawak na mga hamon sa loob ng ecosystem mismo ang dahilan kung bakit napakahirap para sa mga independent builders na magtagumpay o maging sustainable. Binatikos po niya ang labis na focus ng Cardano sa mga research initiatives o mga academic education sa halip na maglatag ng mga konkretong strategy para sa sustainable revenue generation o ang pagpapasok ng totoong kita sa mga project. Ayan, sustainable revenue generation. Para sa mga developer na nagbubuhos po ng oras at sariling pondo, ang kawalan po ng malinaw na monetization o kita ay nagiging mitsa para maubos ang kanilang resources. Ang sentiment na ito ay nagpapakita na hindi po sapat ang magandang technology kung ang mga taong gumagawa nito ay hindi po nabibigyan ng sapat na suporta para mabuhay ang kanilang mga negosyo.
Ayan, pag-usapan naman po natin ang criticism ng leadership at ang governance. Yan, idinirekta po ni Chicken ang bahagi ng kanyang kritisismo sa mismong founder ng Cardano na si Charles Hoskinson. Ayan. Kamakailan lang kasi ay nag-announce itong si Hoskinson na kukuha muna ito ng pansamantalang break. Ayon kay Chicken, ang mga naging pahayag ni Hoskinson ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang pamunuan ng Cardano ay walang malinaw na strategy para sa paglikha ng long-term economic value at para masiguro ang pangmatagalang panatili ng buong ecosystem. Hindi lang ang top leadership ang nakatanggap ng reaksyon, kundi pati na rin ang kasalukuyang governance structure ng network. Ipinunputo po niya na ang mga malalaking funding entities o mga institusyong may hawak ng pondo ang may napakalaking impluwensya pagdating sa mga decision sa treasury. Sa kabilang banda, ang mga ordinaryong ADA holders ay may napakalimitadong kapangyarihan lamang para baguhin o impluwensyahan ang mga nagiging outcome. Sa aking opinyon, ang ganito pong sistema ay lumilikha ng lamat sa tiwala ng community dahil nawawalan po ng boses ang mga maliliit na investors at developers. Kinuwestiyon din niya ang tunay na halaga o value na ibinabalik ng mga research programs na pinupondohan ng treasury. Ang malaking halaga ng resources na napupunta po sa research ng walang malinaw na mekanismo para magbalik ng halaga sa treasury ay nagiging sanhi ng pagtaas ng selling pressure. Kaya paano nangyayari ito? Yan po ay dahil ang mga token outflows na ito ay nagpapatuloy ng walang katapat na sapat na economic activity o transaction na pumapasok pabalik sa network. Yan, pag-usapan naman po natin ang top tools. Yan, ang top tools, impact at ang hard fork proposal. Isa po sa mga pinakamalaking bagay o turning point na nagtulak kay Chicken para tuluyang bitawan si Cardano ay ang kamakailang announcement ng pagsasara ng top tools. Para sa mga pamilyar sa ADA network, ang top tools ay ang pangunahing analytics platform na ginagamit ng mga traders at developers. Ang kanilang desisyon na unti-unting itigil ang operasyon sa mga susunod na linggo ay isa pong malaking dagok. Lalo pa itong naging seryoso nang magbabala po mismo si Charles Hoskinson na posibleng may iba pang mga project ang humarap sa parehong kapalaran dahil po sa mahirap na sitwasyon ng market. Sabi po ni Chicken, ang pagsasara ng top tools ay isang malinaw na patunay na may malaking disconnect. Yan, disconnect o kawalan ng koneksyon ang pamunuan sa ecosystem sa totoong pangangailangan ng mga builders, entrepreneurs at mga regular na users. Upang matugunan ang krisis na ito, naghain po siya ng isang radikal na solusyon. At yan po ay isang hard fork. Ang layunin ng kanyang mungkahi para sa hard fork ay hindi lang basta technical upgrade, kundi isang paraan para i-reset ang leadership dynamics ng Cardano. Sa pamamagitan po nito, mas mabibigyan ng pagkakataon ang bagong henerasyon ng mga contributors na magkaroon ng mas malakas na boses at impluwensyahan sa direksyon na tatahakin ng network sa hinaharap. Sa aking opinyon, ang panawagang ito para sa pagbabago ay nagpapakita na ang frustration ay hindi lang nararamdaman sa labas, kundi mismong sa core ng mga gumagawa ng application kay Cardano. Ayan. Kaya pag-usapan naman natin ang malaking larawan dito. Ayan, sa kabila ng kanyang mga mabibigat na kritisismo, hindi po naging ganap na negatibo ang huling mensahe ni Chicken dito. Nagpaabot na rin siya ng pasasalamat sa buong Cardano community para sa suportang ibinigay sa kanya sa loob ng maraming taon at binigyang diin ang magagandang relasyon na kanyang nabuo. Bilang tugon, marami ring supporters ng Cardano ang nagpahayag
ng kanilang pagpapahalaga sa kanyang mga naging kontribusyon. Lalo na ang kanyang naging papel bilang advisor sa mga project tulad po ng Cerberus, Metera Protocol at ang Sync AI Network. Kaya highlight lang natin yan. Ngayon, ang pagkawala po ng isang prominent figure na may malalim na koneksyon sa iba't ibang initiative ay isang malaking kawalan sa panahong bumababa ang ranking ni ADA sa market. Ang pagbagsak po nito sa rank 16 globally ay isang babala na kailangan pong tutukan ng community at ng pamunuan. Sa aking opinyon, ang sitwasyong ito ay dapat pong magsilbing gising sa buong ecosystem na ang development po ng technology ay dapat laging may kasamang matibay na pang-ekonomiyang suporta para sa mga builders. Ang mga susunod na buwan ang magpapasya kung paano po magre-react si Cardano sa mga ganitong hamon at kung magkakaroon nga ba ng malawakang pagbabago sa kanilang pamamahala. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin ninyo ang recommended video natin na nakalagay dito.